bayan. So muli atin muna siyang pakinggan bago ako magbigay ng reaksyon sa mga bagay na ito. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo, di ba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin tanggalin natin yung gulo. Can you categorically say na ayaw niyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. So yun, napakagandang pakinggan mga kapatid. Napakagandang pakinggan. Dahil nga naman kung tayo ay magkakaisa sa mga bagay nito, kagaya nito mga sinasabi ng ating mahal na Pangulo, ay ito po'y magsisilbi ng ating na tayo na ipupunta na tungo doon sa pagkakaisa. Kasi mga kaibigan, isipin mo sabihin niya, handa siyang makikipagkaisa, makikipagkasundo sa kanyang mga nagiging kaaway. Kasi ang sabi nga niya, ayaw na niya ng kaaway. Yun ang magagandang pakinggan. Diba? Hanga po ako bilang isang iyong kababayan, mahal na Pangulong PBBM, hanga po ako dyan. At ako'y saludo po sa iyo. Pero ito, akin lang naman din namang sarili po, ito'y opinion ko lamang. Mr. President, paano mangyayari ang bagay na yan? Na handa ka makipag-reconcile, makipagkasundo sa mga nagiging kaaway mo sa politika. Paano mangyayari yun? Halimbawa na lang si BP Sara. Paano mangyari dyan na handa kang makipagkasundo sa mga nagiging kaalit mo, lalo na sa politika? Kung ganyan pala, sa pagdating sa impeachment, parang hugas kamay ka dyan, Mr. President. Paano naman tong isa? Paano naman makipagkasundo? Sasabihin, sige, bati na tayo. Pero, paano yan tayo magkabati? Ma-impeach naman ako. Dyan nga ang isa sa mga dahilan. Kaya ang mga tao, medyo sumasama ang loob sa ating gobyerno. Di ba, Mr. President? Siguro, kung talagang handa ang iyong kamay na makipagkasundo, gawin or alisin ang mga bagay-bagay na nakahadlang sa pagitan ng bawat panig na nag-uumpugan, lalo na sa kasalukuyan, particular na po kay BP Sara at saka kay PBBM Marcos Jr. Di ba mga kababayan? So muli sa huling pagkakataon, atin mo nang pakinggan ang sinasabi ni Mr. President, dahil maganda pakinggan ito sa dito, puso ninyo, sa huling pagkakataon. gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Di ba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin tanggalin natin yung gulo. Can you categorically say na ayaw niyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. O, di ba? Napakagandang pakinggan mga kababayan. O, let's move on. Kumbaga sa madalit sabi mga kapatid, let us move on and then mag-focus na tayo sa ating trabaho bilang isang lingkod bayan sa bansang ito ng ating mahal na Pilipinas. Pero Mr. President, paano naman mangyari ang bagay na yan kung andyan hadlang sa gitna
ang balakid na siyang dahilan kaya nagkaroon ng alitan. Kasi Mr. President, siyempre, in fairness naman sa kabila, kung makipag-reconcile ka sa bagay na ito, paano mangyari yan? Na kagaya ngayon, siyang dahilan na kaya kayo nagkakahiwa-hiwalay dyan, unang-unang dyan, nagkaroon ng impeachment ang BP Sara. So yun po naman ang akin, mga kababayan. So bayan, kayo na po ang humatol. Ano man ang inyong gets sa bagay na ito, ano man inyong mga opinion sa bagay na ito, lahat naman tayo malaya na magbigay ng ating mga sariling mga damdamin sa bagay na ito. Pero ako naman personally, Mr. President, saludo ako sa mga sinasabi mo na yan, na ikaw pala'y bukas palad na makipagkasundo sa kaninuman upang tayo magkakaisa-isa bilang isang lahing Pilipino. Tungo na tayo doon at focus na sa ating mga kanya-kanyang tungkulin bilang isang mga namumuno at tagapaglingkod dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. So yan po naman din ang aking mga kabayan. Hanggang dito na lang muna po at hanggang sa muli. Tayo po ay mag-aantabay sa bagay na ito na sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Sana po magkakatotoo. Magandang araw mga kabayan. Ang muli ito kaibigan nyo sa Buwan TV. Hanggang sa muli tayo magkita-kita kids. Magandang araw at babay na po.